Hello, welcome to my channel, JB Tigianon, your chemistry and engineering tutorial or engineering and chemistry tutorial. So, reviewin na natin yung hydrogen bond. No? Kasi yung nakaraan or in the previous video, natalakay natin yung sa tanong, may tanong na ano daw yung mga reactions. So, nalaman natin na kahit yung mga molecules ay chemistry pa rin yung nagda-drive sa kanila, yung reactions, tapos yung bonding, yung uh, forming ng bond at saka yung breaking ng bond. Pag nagpo-form ng chemical bonding, it needs energy. Kagaya nga po nito, ating na talakay last time, di ba? Yung covalent bond, kailangan niya ng energy na uh, 356 kilojoule per mole kapag nagkaroon siya ng single bond sa kapwa niya carbon. Tapos yung ating electrostatic interaction, meron din siyang corresponding na bond energy at yung hydrogen, meron din corresponding na 10 to 20 kilojoule per mole na bond energy. Ngayon, pag binrek mo yan, nagre-release siya ng same amount of energy. Pag binuo mo siya, ay kailangan niya ng same amount of energy. Ngayon, aralin natin yung mismong hydrogen bond. So, ito yung hydrogen bond, no? These are polarization bond. They result from the distortion of the charge distribution around the molecular group. So, pag sinabi nating polarize ang isang bagay, so it's about positive and negative attraction, parang sa magnet. So, ganito yung hydrogen bond. Okay. These are polarized bonds. So, sabi rito, electrostatic interaction occur, nangyayari yung electrostatic interaction occur between the hydrogen atom and that is covalently bond in the electronegative atom such as itong mga to, no? Oxygen, hydrogen, sulfur, and the second electronegative atom with a lone pair of non-bonding electrons. Okay. So may binigay siyang figure dito, hindi natin na ipakita. So, dito may table siya. Ito yung mga negative, positive na polarization or charge. So, nakita natin dito yung hydrogen sa gitna. Hydrogen. Kasi nga, hydrogen yung ating pinapag-aralan ngayon, ang bond. So, siya yung nasa sentro. Tapos, siya ay nag-attract. So, electrostatic interaction ito between hydrogen atom that is covalently bond within electronegative atom. Kagaya ng nitrogen, oxygen, nitro, covalently bond. Okay, nitro, hydrogen, oxygen, oxygen, hydrogen, nitrogen, tapos hydrogen, oxygen sa kabila.
So itong van der Waals, saka natin pag-aralan to. Let's focus on the hydrogen bonds. So ganun mag-form ang hydrogen bond. So it's about attraction, no? Dito merong negative charge at saka positive charge tapos negative charge. Okay? So ngayon, tuloy natin na. Yung yung hydrogen bond, sorry. Sa ibang text, ito naman ang sabi. Na special type to ng dipole-dipole force arises between the molecules. Okay. Dipole-dipole. Dalawang pole. Diba? Naalala nyo yung north and south pole ng magnetism. Dalawa yan, north at saka south. Diba? So, ito, dalawang pole, dalawang polar, ang mga atomo ay ganoon din. Okay? So, ngayon, that have its atoms bonded in a small and highly electronegative atom with a lone electron pair, specifically, yun nga, binanggit pa rin yung nitrogen, oxygen, fluorine. Pero ang term na ginamit doon sa isang text is polarization, bonds, electronegativity. Nabanggit na naman dito. So, alin yon? So, madalas lang naman sila magkasama. Inulit lang dito. Close lang natin. Tingnan nyo. Inulit. Okay? Na ang hydrogen bond daw, ito. Forms. Okay, kapag ka nagkaroon ng attraction to partially negative lone pair ng nitro, oxygen at saka fluorine of the other molecules. So, molecules level na ito. Okay? Thus, the atom sequence of hydrogen bond daw, dotted line. Okay, itong dotted line na to. Where A and B and N, O, and F. Some examples are ito, dotted line. Ito yung mga dotted line na sinasabi niya. So, they were what? Yan yung mga atom sequence of hydrogen bond dotted line. Ayan. Such as this. Yung hydrogen mo, nagkaroon ng single bond dito sa fluorine na kung saan lone pair. Pagka lone pair, ayan o, dalawang tuldo, pagdadalawa. So, nagkaroon ng electrostatic attraction with a negative lone pair, in this case, fluorines, sorry, both sides. Okay. Kaso lang, sa kabilang side, hindi sa lone pair na-attract, kundi dito sa mismong single atom. Kaya nagkaroon sila ng single bond na hydrogen single bond with fluorine. Pero dito sa left side, iba. Pwede pala yun. Nangyayari. So, in the same way dito, napansin nyo, itong nitro na to, may single siya rito, may available sa isang electron. Pero dito, yung hydrogen mo, na-attract siya dito sa lone pair na negative. Tapos dito, ito yung normal na
bonding ng hydrogen. Kasi itong ganitong symbol, ibig sabihin yan, yung isang electron ng hydrogen nag-share sa isang electron ng nitro. So, in the same way dito, naulit lang. Pero in this case, kabilang side ay oxygen. So, ang tinutukoy natin, ito, hydrogen bond attracted to the negative lone pair ng F. So, in the same way here, and etc. Okay? So, the first two are found, sabi dito, the first two are found sample of pure H and F and NH3. Sabi niya, a small size of N, oxygen, and F are essential to H bonding for two reasons. Okay, number one, the atom are so electronegative that their covalent bonded H is highly positive. So kapag ka ang hydrogen mo pala is highly positive, pwede pala yun na magkaroon ng bonding with the negative atom. So in this case, yun na nga, yung mga kaso na to, nag-bond siya rito, karoon ng hydrogen bond dito sa F. Kasi yung F is electronegative, tapos yung hydrogen mo is highly positive. Di ba? Positive, negative. Para magnet attracts opposite repels. Di ba? Yung South Pole and North Pole, opposite, they attract each other. So, in the same way, partially negative atoms and highly positive hydrogen atoms, they bind together. Chemical bonding. And ang tawag doon, hydrogen bond. So, pangalawa daw, the lone pair of nitrogen, oxygen, at saka itong F of the other molecules, we're talking about molecules, hindi na atom, can come close to H. Okay? So, the significance of hydrogen bond daw, is has a profound impact in many systems. Okay? Kagaya daw dito sa figure 12-12 shows the effect of hydrogen bond in the boiling point. The binary hydride of groups 4A, 14 through 7A, 17, for a reason we'll discuss shortly, boiling points rises with molecular mass. So, bakit daw tumataas yung boiling points? Dahil daw dyan sa hydrogen bonding. Yun yung effect niya sa materials. Yan dito. So, pinakita ritong mga datos, this eksperimento po ito, na kung saan, dahil po sa hydrogen bond, pinapakita rito na tumataas po yung boiling point. Okay. Dahil po sa effect ng hydrogen bond. Okay, hydrogen bonding and boiling points. Ng alin? Ng itong NH3, H2O, and HF have exceptionally high boiling
points because they form hydrogen bonds. Okay? So, narito na po yung mga datos. Depende po sa kulay. May group siya from, ayun na, uh, group 5A, 4A, hanggang 5A, and then 6A hanggang 7A. Okay, so merong hydrogen bond na nangyari with carbon. Okay, hydrogen bond with nitro, hydrogen bond and fluorine. Tingnan niyo ang taas na kanyang boiling point. So, yun yung effect niya sa materials o sa substance. Okay, so let's move forward. Tingnan naman natin yung bond niya ngayon dito sa dito. Sorry. Yeah. Keep. Ito nagkaroon ng helical shape, no? Parang DNA. Na-move ko. Nagbago. So, dito po, zoom in lang natin. Nakita din natin dito yung action ng power ng hydrogen bond. Tingnan nyo, sa mga molecules na to, ito interchange o intrachain hydrogen bond parallel to the peptide backbone. Pansin nyo, ito yan. Ito. Yan. Hydrogen to oxygen po yan. Ayan, ayan yung hydrogen. Ito yung oxygen. Hydrogen bond yan. Itong may mga dotted line. So, side chain of amino acids extended outward to. Ngayon, ang ibig sabihin lang po rito, what binds them together is, ito nga po so strongly, is the hydrogen bond na pinakita na natin dito na may dotted line. Okay, so that is how important yung hydrogen bond sa molecules, sa biomolecules, at maging sa mga reactions po sa biochemistry. So, yun lang po. Thanks. Bye.